Bagong kaganapan na naman, kaya tara, samahan nyo kami. Namalingki nga kami para sa isang linggong stock na pagkain. Nagkabit ng sticker para sa mga bata at syempre pumunta ng SM. Bago yan, ang una namin ginawa ay pumunta ng palengke dahil market day ngayon. Pagka-out nga sa trabaho ng kapatid ko at asawa niya ay agad kami pumunta ng palengke para matapos agad at makauwi nang makatulog naman sila. At nandito na nga kami at ang bubungad niya sa iyo ay mga damit at kung ano-ano pang panggamit sa bahay. At dito naman sa gitna ay puro mga gulay na. At ang una naming pinuntahan ay isda na nasa bandang dulo. Medyo nahirapan nga kami pumili dahil mga sariwa pa saka medyo may pagkamahal din. Ang pinakamurang isda dito ay 50 pesos na nakalagay na sa plato. Sa 50 pesos mo marami na yung isda. Nung bago pa lang kami ditong namamalengke ayun ang binibili namin ng kapatid ko dahil marami nga. Kaya lang ang napansin namin pag niluluto na ay iba na yung amoy. Saka yung iba sobrang lambot na, hindi naman lahat pero may nahahalong hindi magandang isda. Mayroon pa nga pagkakataon dahil nga stock namin sa bahay ilang araw namin bago niluto at nung niluto na iba talaga yung amoy saka iba ang lasa. Kaya ang ginawa namin ay tinapon na lang namin, baka mamaya magkasakit pa kami. Kaya simula noon hindi na kami bumibili noon, doon na lang kami sa kilo-kilo, di baling mahal basta fresh. Katapos nga sa isda ay bumili din ako ng lato dahil bibihira ko lang din makita. At sunod dito naman sa 3.50, tatlong gulay na magkakaiba ang pipiliin mo ay 50 pesos lang. At sunod dito naman tayo sa prutas. Konti lang din ang bibilhin pero pag grapes naku, uubusin din ni Bunso, hindi titigilan hanggat hindi ubos. At dito naman bumili kami ng tokwa at iba pang gulay na kailangan. At pagkatapos niya ay umuwi na nga kami, hindi naman kami nabili ng marami dahil kukunti lang naman kami sa bahay. At ito nga ang kaganapan naman dito sa sasakyan. Binilhan nga sila ng laruan kaya ayan, tuwang-tuwa na naman ang dalawa. At ito naman ang kaganapan nung gabi na. Kanya-kanyang pwesto nga kami sa paglalagay ng sticker. Dahil may mga bulilit na tayo ay kailangan na ito para din mabawas-bawasan ang panonood nila sa gadget. At ito naman, dito naman ito sa sala, malalaking ang animals. At nandun naman ang kanilang ina sa kabila, mga numbers naman. Kahit sa ang sulok ng bahay ay may mga sticker. Kapag may bata sa bahay, nakakatuwa na nakakainis. Nakakatuwa lalo na kung cute at bibong-bibo, lalo na kung nakakausap mo. Masarap din sa pagkaramdam pag may bata kang kasama dahil kung minsan ay nailalabas mo yung inner child mo. At ang nakakainis naman ay sobrang kalat ng bahay. Kahit na hindi dapat lalaruan ay pinaglalaruan. Siyempre part lang din yun ng pagkabata nila dahil pag malaki na ay hindi na naman ganun. At kinabukasan ito na naman, nagbabayad na naman tayo. At habang naghihintay nga kami ay pumunta muna kami sa ukay-ukay para magtingin-tingin. Kaya lang ang napansin namin pagpasok ay walang tag kung magkano. Kaya naman nagtanong yung kapatid ko kung magkano ang presyo at mahal nga dahil new arrival. Kaya naman lumabas kami at pumunta kami sa kabila, kaya lang ganun din. Kaya naman bumalik na lang kami sa sasakyan at maghintay. Katapos magbayad ay pumunta na kami ng SM. Dahil matagal pa ang elevator ay naghagdan na lang kami. At tuwang-tuwa naman itong si Bunso sa hagdanan dahil iba-iba ang kulay. At pagkakita namin ay nag-isip nga kami kung saan kami kakain. At dito nga sa Kenny Rogers namin na piling kumain. Paminsan-minsan naman magpasosyal, hindi puro McDo lang. At ito nga, waiting nga sa order namin. At makalipas ang ilang minuto, dumating na din yung ibang order namin. At ito na nga, kainan na. Buti na lang si Bunso ay hindi nang istorbo dahil busy-busy na naman sa kanyang kinakain. Katapos namin kumain ay nagbayad naman ng kuryente. At habang naghihintay sa pagbayad ng kuryente, kami naman ay namimili ng tsinelas. Kaya lang hindi ako makapamili dahil tingnan nyo naman itong kakulit ni Bunso kung saan-saan nagsususo. Kaya naman lumabas na lang kami at katapos magbayad ng kuryente at pumunta naman dito sa Realme para naman bumili ng cellphone. Habang bumibili sila ng cellphone, kami naman ay nagpunta ng palaruan. At habang nasa palaruan na kami, ito naman si Kuya ay gustong-gusto doon sa train-train. Kaya naman ay pumunta kami para sumakay. At nang dumating nga yung train-train, saka naman nagwala ito si Bunso. Hindi namin alam kung sasakay ba siya o hindi dahil iyak lang siya ng iyak. Yung sinakay umiyak pa rin, yung bumaba ay iniyak pa rin. Kaya ang ending, dito na lang kami sa palaruan. Ayan, natuwa pa siya sa hulog-hulog. Dahil hindi niya maabot, siya yung tagahulog, ako naman ang taga-pinto. Halos maubos nga yung token namin sa kahuhulog niya dyan. At sunod naman iyaya ko siya dito. Siya pa rin ang tagahulog, ako naman ang taga-pinto. At kahit pa paano naman, meron naman siyang candy. At katapos noon ay umuwi na kami. O siya, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.